Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, hapon sa ating lahat. Tayo po ay narito ngayon sa ating prayer meeting. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakapagpatuloy po tayo sa pagsamba sa Kanya, maging sa ganitong panahon. At bahagi po ng ating palagi ang pananalangin ay ang pag-aaral muna ng salita ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Job. Chapter 1, verse number 13 to verse number 17 lang muna po ang ating babasahin to save time. At dito po sa aklat ng Job chapter 1 and 2, kukunin natin ang ating pong pag-aaral. Tayo po tumayo at sama-sama po nating basahin ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Job chapter 1, verse 13 to verse number 17. At nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila, at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang sila nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya ay nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Tayo muna po'y pumikit, tayo manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa patuloy pong buhay na inyong kaloob sa amin. Tunay aming Diyos na aming kinikilala na ang mabuhay ay sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng inyong kaawaan, sa pamamagitan ng inyong pagbibigay. Tunay aming Diyos na utang namin sa inyo ang aming buhay, kung kaya nga po kami po'y nagpapasalamat. Pinupuri namin kayo pinasasalamatan na maging sa ganitong sitwasyon na mayroon po kaming krisis na nararanasan, ay inyong pong patuloy na ipinapaunawa at ipinadadama sa amin ang inyong pong persona, ang inyong kabutihan. Tunay aming Panginoong Diyos na ikaw po ay karapat-dapat purihin sa lahat po ng panahon. Sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapakumbaba, kumikilala sa lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan, at sa sandaling oras na ito, aming Panginoong Diyos, tunay na aming pong pinagtitiwalaan at palagi pong sinasandiganan ang dugo, persona, ang kahalagahan ng aming Panginoong Kristo para po sa aming kapatawaran. Aming Panginoong Diyos, patawad nga po sa lahat ng aming pagkukulang at kasalanan. Sa sandaling oras na ito, kami po'y dumadalangin, nasamahan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Pangunahan niyo po kami kausapin, lalo na po sa ganitong sitwasyon na meron kami. Makita po namin ng malinaw ang mensaheng inyo pong ipinaparating sa amin, na inyong mga anak higit sa lahat. At kung meron man po kami mga kaibigan at mga kakilala, kapamilya na nakikinig o makakapakinig ng pangangaral na ito ng inyong salita, aming po dalangin inyo din po silang kausapin sa kalagayan po, pangangailangan nila sa espiritual na buhay. Salamat po aming Panginoon, ang lahat na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, tayo po ay magpapatuloy. Ang pamagat po ng ating pag-aaral po ngayon pong hapon na ito ay pinamagatan po natin, kapag dumarating ang kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Alam po natin na ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi puro saya. Dumarating po ang panahon ng lungkot. Hindi puro kabusugan, dumarating ang kagutuman. Hindi puro kapunuan o karangyaan, dumarating ang kasalatan. Hindi puro kalusugan, dumarating ang panahon ng pagkakasakit. At ito po yung realidad na nararanasan natin sa ating buhay. Kung kaya nga po ngayon pong gabi na ito ay atin pong titingnan ang pag-aaral po na ito kapag dumarating ang kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Unang puntos po natin mga kapatid ay
ang mga kalamidad na maaaring dumating sa buhay ng Kristiyano. Sa talatang ating binasa from verse number 13 to verse number 17, makikita natin dito ang kalamidad sa kabuhayan. Calamity on economy and property. Dumating po sa buhay ng ating pinag-aaralan ito sa buhay po ni Job, ang isang kalamidad sa kanyang kabuhayan, sa kanyang economy, sa kanyang property, at sa isang iglap, ang lahat ng meron siya pagdating po sa kabuhayan ay nawala. Makikita po natin sa verse number 14, ang kanyang mga baka, ang kanyang asno ay naglaho, nawala po. Sa verse number 16, ang kanyang mga tupa ay naglaho. Sa verse number 17, ang kanyang mga kamelyo ay nawala. Sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, ay maaari po dumating ang kalamidad na ito sa buhay natin. Pagdating po sa ating kabuhayan, pagdating sa ating property, pagdating sa economy. Hindi lamang po ang kalamidad sa kabuhayan ang maaaring dumating sa buhay ng tao, sa buhay natin, mga anak ng Diyos. Makikita po natin sa chapter 1, verse number 18, ang mga salita ng Panginoon ay ganito po ang sinasabi. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae nagsisikap, nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at hinampas ang apat na sulok ng bahay at lumagpak ang mga sa mga binata at sila na namatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Isang masaklat na pangyayari ang makikita po natin dito na ang kanya pong mga anak, ang kabuuang bilang ng mga anak ni Job ay 10 at ito pong mga ito ay sabay-sabay na namatay. Makikita po natin na mayroon pong tinatawag na kalamidad. Hindi lamang sa kabuhayan, makikita natin ang kalamidad sa kapamilya. Calamity on family. Hindi lamang calamity on economy, we could see here the calamity in our family o sa buhay ng ating pamilya. Dumarating sa buhay ng mga anak ng Diyos, maging sa lahat ng tao, ang pagkawala ng buhay ng mga minamahal. At pag dumarating po ito sa atin, ito po ay nagdudulot sa atin ng paghihirap, ng kalooban, paghihapdi sa damdamin mga minamahal, at tunay na maging ang matuwid na ito na si Job ay nakaranas po ng ganitong kalamidad. Hindi lamang po kalamidad sa kabuhayan, mga kapatid, hindi lamang kalamidad sa kapamilya, kundi dito din po sa chapter 2 verse number 7, makikita po natin, sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Chapter 2 verse number 7 po ng Job. At pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Sa verse number 8, kinuha siya at kumuha siya ng isang bibingan ng palayok upang ipangkain ng langid at siya inaupo sa mga abo. Makikita po natin ang kalamidad sa kalusugan, calamity on vitality, mga minamahal. At actually, itong naranasan ni Job na ito na kalamidad sa kanyang kalusugan, sa chapter 7 po, mga kapatid, verse number 5, chapter 7, verse number 5, ang aking laman ay nabibihisa ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. So makikita po natin dito na dumating po ang isang kalamidad sa kalusugan sa buhay po ng isang anak ng Diyos. At sa panahon natin ngayon ay tayo naman po ay aware sa kalamidad na dumarating sa atin na may banta sa ating kalusugan. Ito nga pong COVID-19 na maaaring kumitil ng buhay ng ating kapamilya at maaaring kumitil ng buhay o sarili nating buhay. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot po ng matinding paghihirap, sakit at hapdi, mga minamahal. Try to imagine, try to meditate, mga minamahal, ang karanasan na sabay-sabay na nawala ang iyong kabuhayan, ang iyong kapamilya at ang iyong kalusugan, mga minamahal. Ibig sabihin, ipinakikita po sa atin ngayon po ng banal na kasulatan, mga minamahal kong kapatid, na ang mga kalamidad na ito'y maaaring dumating sa buhay nating mga anak ng Diyos.
ikaw man ay matuwid, ikaw man ay sumusunod, ikaw man ay wala sa kalagayan ng pagtalikod, maaaring dumating ito sa buhay natin. Gayon din naman kung ikaw ay nasa buhay ng kasalanan, sa buhay ng pagtalikod, sa buhay ng hindi maayos na pamumuhay, ay maaari din po itong dumating sa atin. At alam po natin na anuman po ang sitwasyon natin sa buhay, kung dumadating po ang kalamidad, ay mayroon pong maliwanag na mensahe ang ating Panginoong Diyos. Yan po yung ating titingnan maya-maya sa mga susunod po nating puntos. So yan po ang ating nakita dito sa unang bahagi, ang mga kalamidad na maaaring dumating sa buhay ng Kristiyano at maaari po tayo makapagdagdag pa. Pero itong tatlong ito ay makikita po natin na ito na po yung sabihin na nating major calamities na pwede dumating sa buhay natin na hihipo o gagalaw doon sa mahahalagang meron tayo, ang kabuhayan, ang kapamilya natin, ang kalusugan ay maaari pong maapektuhan ng mga kalamidad na ito. Pangalawa pong puntos na gusto ko pong ating mapansin sa ating pong pag-aaral ay ang mga komento o kritisismo na maaaring marinig natin kapag dumarating ang kalamidad sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano. Ano po, dito po sa chapter 2, verse number 9, tingnan po natin ang mga komento o kritisismo na maaaring marinig kapag dumarating ang kalamidad sa buhay ng mga anak ng Diyos. Chapter 2, verse number 9, inyo pong tingnan ang komento ng asawa ni Job sa kalamidad na kanyang naranasan. Nang magagi, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pabaga sa iyong pagtatapat, itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. So makikita natin dito na parabagang ang komento o kritisismo dito ay walang kwenta ang iyong pananampalataya. Walang kwenta ang iyong simbahan. Walang kwenta ang iyong Biblia. Walang kwenta ang iyong pananalangin. Walang kwenta ang iyong pagsamba. Walang kwenta ang iyong pagtatapat. Tingnan mo, sa kabila na ginagawa mo ang mga bagay na ito, dumating sa iyo ang ganitong kalamidad. So, maging sa buhay natin ng mga anak ng Diyos, ito rin po ang ating maririnig. Hindi lamang marahil mula sa ating kapamilya, maging sa ating mga kaibigan, maging sa ibang mga tao. So nakita po natin na mayroon pong ganitong komento. Pangalawa, hindi na natin mababasa kasi chapter 4 to chapter 36, makikita po natin ang kritisismo o komento mula sa mga kaibigan ni Job. Kung atin pong isa-summarize yung pong mga komento, yung kritisismo, yung pagsasalita ng mga kaibigan ni Job, iisa lang po ang takbo ng kanilang isip. Job, kaya mo nararanasan ang bagay na yan ay dahil meron kang kasalanan. Meron kang kasalanang itinatago sa iyong buhay. Kailangan mo itong iwanan, kailangan mo itong pagsisihan. Theologically, tama po ang mga kaibigan ni Job sa kanila pong statement. Pero kung i-apply sa buhay ni Job, ay nagkakamali po sila. Sapagkat alam po natin, dito po sa aklat po ng Banal na Kasulatan, dito po sa aklat ng Job, malinaw po sa chapter 1, verse number 1, na si Job po ay tinawag na sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At maging ang Diyos po ay nagpatutuo na ganito po ang buhay ni Job. Sa chapter 1, verse number 8, sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, yung pong komento at kritisismo ng kanyang mga kaibigan na sinasabing kaya nararanasan ito ni Job ay dahil lang kanyang pagkakasala, theologically, yung po ay tama sapagkat posibleng mangyari na kaya tayo nagdadana sa mga kalamidad ay tayo pinapalo ng Diyos at mayroong mensahe ang Diyos sa atin. Pero sa pagkakataong ito, kung i-apply natin sa buhay ni Job, yung theological statement na yun ay hindi po mag-fit, hindi po tama, mga minamahal. So, sari-saring komento ang ating pwedeng marinig, mga minamahal, at maging sa mga kaibigan natin, sa ating mga kasambahay, sa pananampalataya, ay maaari po nating marinig ang ganitong mga komento. Pero anuman ang komento sa atin, anuman ang kritisismo sa atin, ang pinakamahalaga po dito ay kung ano ang realidad ng ating buhay at kung ano yung realidad ng ating puso at alam natin yung totoo sa ating buhay at alam natin yung maliwanag na mensahe ng Diyos sa buhay natin. At yun po ay ating patuloy pong naway madama sa patuloy nating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako din po ay naniniwala na meron din pong komento o kritisismo mula sa mundo. Bakit ko po nasabi? Dito po sa chapter 1,
verse 3, ay makikita po natin sa last part na ang lalaking itong si Job ay pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Siya po ay sikat, siya po ay tanyag. Kung atin pong bibigyan ng ilustrasyon, maaari nating sabihin mga minamahal na parang si Henry C. ang yaman, kung mayroon po masamang mangyayari kay Henry C., babagsak lahat ng SM, mamamatay yung lahat ng kanyang mga anak at magkakaroon siya ng masamang sakit. Lahat magkakaroon ng komento yung mga tao nakakakilala sa kanya. Kaya ako'y naniniwala na makakarinig tayo ng mga komento, kritisismo, paliwanag, interpretasyon sa mga nangyayari sa ating buhay mula sa mundo, mula sa iba't ibang nilalang. So, mga minamahal, bakit natin ito binabanggit? Ang ating nga pong binabanggit ay anuman po ang komento, anuman po ang kritisismo na marinig natin mula sa kapamilya, kaibigan, sa mundo, sa mga panahon na mayroon pong kalamidad dumarating sa ating buhay kung saan ang ating kabuhayan, kapamilya at kalusugan ay nasa balag ng alanganin. Mga minamahal, tingnan po natin at ating uunawaing mabuti kung ano talaga yung kalagayan natin sa buhay, ano yung totoo nating kalagayan, at ano yung talagang malinaw na interpretasyon o paliwanag o komento o mensahe ng ating Panginoong Diyos sa sitwasyon natin sa ating buhay. Tingnan po naman natin sa ikatlong puntos. Hindi na po tayo magpapakatagal, tayo po ay direct to the point. Ang ikatlong puntos po natin sa ating pag-aaral ay ang mga kadahilan ng maaaring isiping pinagmulan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Katulad po ngayon, sa panahon natin ngayon, yung pong COVID-19 calamity na dumating sa ating mundo ay meron pong samot-saring pagpapaliwanag kung saan ito nagmula. Lahat po ay mayroong katwiran, lahat po ay mayroong pinupunto. At makikita po natin, sabi po ng iba, ito po ay gawa ng Amerika, ang sabi ng iba, gawa ng China, ang sabi ng iba, gawa ng ilan, gawa ng mga world elite, ng mga mayayamang may control sa mundo na ito. Ang sabi naman ng iba, ito ay gawa ni Satanas. Ang sabi naman ng iba, ito ay nasa ilalim at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Dito din po sa ating binabasa, makikita po natin yung ganung anggulo. Dito po sa chapter 1, verse number 15, dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala o kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bata at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Dito po naman sa verse number 17, makikita natin ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumalong sa mga kamel at pinagdadala at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa. So, sa human level, makikita po natin sa karanasan niya doon sa panahong yun, makikita natin, pwede nga po nating tingnan na ang kalamidad na ito ay gawa ng tao. Gawa ng mga sabeyo, gawa ng mga Kaldeyo, gawa ng tao. Pwede nating isipin yun. At maaari pong totoo yun. Maaari may mga taong magiging dahilan ng kalamidad na mangyayari sa buhay natin. Kaya maaapektuhan yung ating kabuhayan, kaya maaapektuhan ng ating kapamilya, kaya maaapektuhan ng ating kalusugan. Ay maaari din po namang mangyaring gawa ng tao. Gayun din po naman, makikita natin sa verse number 16, na doon sa balita ng bataan, sa interpretasyon po nung bataan na nag-report, ang sabi po, samantalang siya nagsasalita pa, chapter 1, verse number 16, samantalang siya nagsasalita pa ay dumating naman ng iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa. So, kita-kita niya yung apoy galing sa langit ay bumabagsak at ang kanyang interpretasyon ay ang Diyos ang isa pa sa gumawa ng kalamidad sa buhay po niya. So, makikita po natin yan. At mas bibigyan po natin ng malalim na pag-aaral po yung bahagi na yan. So, pwedeng tao, ang ating makitang dahilan, pwedeng Diyos. Dito rin po sa verse number 7, ng chapter 2, ang sabi po ng 2 verse number 7, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng masasamang bukol. At makikita natin yan maging sa 1 Corinthians, doon po sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo na maging yun daw pong kanyang tinig sa laman ay dahil ng sugo ni Satanas. Makikita po natin na maaaring si Satanas ang pinagmulan ng kalamidad na ito sa buhay natin. So, merong nakikita natin yung tao, nakikita natin ang Diyos dito, nakikita natin si Satanas, at maging doon sa chapter 4 to chapter 36, sa pagpapaliwanag ng mga kaibigan ni Job, ito ay dahil ng kanyang sarili, ito ay dahil ng kanyang kasalanan. So, ito po yung mga kadahilan ng maaari nating isipin na pinagmulan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano at maging sa buhay natin, mga minamahal. Ngunit, tao man po ang dahilan,
o isipin man natin si Satanas ang dahilan, o sarili natin ang dahilan, o sarili nating kasalanan, ay titinan po natin, mga minamahal, yung anggulo po na ito pong lahat ng ito ay nasa ilalim pa rin ng kontrol at kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Ngayon, punta na po tayo sa ating ika-4 na puntos. Katapos po nating makita ang mga kalamidad na maaaring dumating sa buhay ng Kristiyano, ang mga komento o kritisismo na maaaring marinig natin kapag dumarating ang kalamidad sa buhay ng Kristiyano, ang mga kadahilan na maaari nating isipin na pinagmulan ng mga kalamidad sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano. Tingnan po naman natin ang katotohanan sa likod ng karanasan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Ano po? Tingnan natin ang katotohanan sa likod ng karanasan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Chapter 1, verse number 6 to 12. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magagay, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot pa rito sa lupa at pagmanhik-manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magagay, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukha. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat ng tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay, sa gayon lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang katotohanan sa likod ng karanasan ng kalamidad sa buhay ni Job. Ito yung istorya, ito yung pangyayari na ating pong sisilipin. Sa chapter 2, verse 1, ganun din po ang ating makikita. Nangyari uli na sa araw na pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot pa rito sa lupa sa pagbanik-manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at maduwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanyang upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung palat, oo, lahat na tinatakilig ng tao ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Ang Panginoon nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Ibig sabihin, sa pagtingin po natin sa banal na kasulatan sa pangyayaring ito, yung kalamidad po na nangyari sa buhay ni Job ay hindi po hanggang 4 na sulok lamang ng mundong ito ang paliwanag. Makikita po natin na lampas po sa pagtingin natin sa physical na nangyayari ay meron pong tinatawag na spiritual na realidad. Naroroon po ang katotohanan ng Diyos, naroroon po ang katotohanan ng kaaway, naroroon po ang layunin ng kaaway, ng kadiliman, naroroon po ang layunin ng ating Panginoong Diyos. At ito po ang ating titingnan. Number 1, sa ilalim po ng ang katotohanan sa likod ng karanasan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Ang unang nating mapapansin, number 1, letter A, ang kontrol ng Diyos, ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng karanasan ng mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano. Ang kontrol, ang kamay, ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ganitong karanasan ng kalamidad. Makikita natin sa talatang ating binasa, ang mga kalamidad ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Ano po? Makikita natin sa talatang ating binasa na hindi magagawa ni Satanas na galawin ang Kristiyanong ito na si Job at maging ang buhay natin, mga minamahal, kung hindi sa ilalim ng kapahintulutan at layunin at kapangyarihan at kontrol ng Diyos. Ano po? Makikita natin hindi po direktang nagawa ni Satanas ang kanya pong gusto kung hindi po ito nasa ilalim ng kapahintulutan, kapangyarihan, layunin at kontrol ng Diyos. Makikita natin sa talatang ating binasa na makakakilos lamang si Satanas
sa loob ng limitasyong ibinigay ng Diyos. Tingnan niyo po, sa verse number 12, sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat ng tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng kamay. Sige, galawin mo lahat ng kanyang ari-arian. Tanggalin mo lahat ng kanyang property. Sige, patayin mo lahat ng kanyang mga anak. Ngunit, hindi mo pwedeng galawin ang kanyang buhay. Kaya po sa unang kalamidad, hindi po siya nabigyan ng sakit. Bakit? Dahil hindi ito sang-ayon sa kapahintulutang binigay ng Diyos. Ngunit, sa chapter 2, verse number 6, nang pumayag na ang Diyos na galawin ang kanyang kalusugan, nagawa na ito ni Satanas. Ang gusto ko pong ating makita dito, bakit po natin ito papansin? Bakit natin ito kailangan pansinin? Sa panahon na ito na meron tayong COVID-19, nag-aalala tayo sa damage na pwede nitong gawin sa ating buhay. Pero magandang makita natin ang kapangyarihan, ang kontrol, ang kamay ng Diyos sa bagay na ito. Hindi po nito kayang apektuhan ang ating buhay labas sa karunungan, labas sa kapangyarihan, labas sa kalooban, labas sa kamay, labas sa kapahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Opo, hindi nito kayang magbigay ng damage, mga minamahal, ng lampas sa limitasyong ipinahintulot ng Diyos. So makikita natin, mga minamahal, itong bagay na ito. Limitado ang kayang gawin ng COVID-19 ito sa ating buhay. Limitado ang kayang gawin ito nitong kalamidad na ito, at na maging si Satanas, limitado ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin, mga minamahal. At ang isang bagay na ating makikita, hindi po ito ipapahintulot ng Diyos mangyari sa atin at dumating sa atin kung hindi natin ito kaya. Sabi po ng aklat ng Korinto, hindi siya nagbibigay ng hindi natin makakaya. Alam ng Diyos ang kaya natin. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang kanyang layunin. Dito po sa chapter 1, verse number 19, inyo pong silipin. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. Ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. May malakas na hangin. Meron pong, maaari natin sabihin, ito ay ipo-ipo o kung ano man po ito, mga minamahal na malakas na hangin. Pero kung nakikita natin, kung ating pong aalalahanin sa aklat po ng Gospel Books, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpatigil ng bagyo at nagpatigil ng hangin. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya po ginawa. Ibig sabihin, mga minamahal, ay kung bakit po ito mangyayari sa atin, pinahintulutan ng Panginoon, meron siyang layunin. Meron siyang nais iparating. Siya man ay ipahinto, siya man ay hindi pahintulutan, siya man ay pahintulutan sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi nagkakamali, ang Diyos ay may magandang layunin. Tingnan po natin yan, maya-maya, sa ating pagpapatuloy. Sa chapter 1, verse number 20, ano po? At chapter 2, verse number 10, chapter 2, verse number 3, inyo na lang pong tingnan sa inyong banal na kasulatan, chapter 1, verse number 20, nang magagay bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ng kanyang ulo at nagpatira pa at sumamba. Sabi ng 21, hubad ako